sa Google search, ay tapat lang po natin or i-type lang natin is yung Kabayan OFW loan. As we can see, ay kiklik lang po natin yan. Okay? And then pagka-click natin, ay ito na yung magiging monitor ng inyong screen. At dito mga kapinding ay may dalawang klase ng type ng loans. Either OFW ka na land-based or sea-based or seafarer or mga seaman. So pwede ka dito mga kapinding as long as OFWs ka. At yan nga, so na-mention ko may sea-based saka land-based. Yan. At dito mga kapinding, madali lang mag-apply. So ito type nyo lang sa step 1 is kumpletuhan nyo lang yung mga tanong dyan, mga requirements. And then sa step 2 is napakadali, process nyo lang yan. And then sa number 3 ay makukuha nyo kaagad yung cash nyo once na ma-approve or ma-release or ma-process yung inyong request. And then after dyan, i-click lang po ninyo. Yan. So yan. So next mga kapinding is sige, anong next na gagawin is i-click lang natin is yung apply now. Ayan. So pagka-click ng apply now, is ito na yung next. Gagawa tayo mga kapinding ng appointment. So maggagawa tayo ng appointment para ma-monitor din nila or ayan. So yan mga kapinding, after natin i-click yung may appointment, ay type lang natin is yung ating pangalan, buong pangalan, email address, at kung saan destination tayo pupunta. Like for example, sa Europe, sa UK, ganyan. And then lalagyan natin yung message, bakit tayo mangungutang. So yan. So kailangan mga kapinding yung email address nyo dito ay nabubuksan ninyo. At paano nga ba tayo magbabayad kapag tayo ay napautang na or naka-loan? So napakadali lang mga kapinding, over the counter, pwede tayo magbayad sa Cebuana, sa MLWL, sa GCash, Paymaya, and Lazada. Then after dyan mga kapinding, after natin ilagay ang ating pangalan, email address, etc., i-click lang natin is yung submit. Okay? And then after natin i-click mga kapinding submit, ay next is ito na ang next na gagawin natin. So yan. So mag-i-email sila sa inyo mga kapinding. Pagka-email nila sa inyo, ay i-click lang ninyo dyan yung Facebook page na yan. Okay? And then pagka-click nyo ng Facebook page, ay ilalagay nyo dyan at magta-type kayo or kukontakin nyo sila, i-message nyo sila, screenshot nyo na may email sa inyo yung Kabayan OFW na nakapag-apply na kayo online. Okay? Then after nyo i-message mga kapinding, ay ito yung mga requirements na kailangan ninyong i-provide kapag kayo ay land-based na OFW. So simple lang, yung passport or working visa, additional government ID, 2x2 pictures, and latest proof of billing, tapos yung latest contract ninyo, at yung ticket ninyo ay kailangan nyo rin ipakita na kayo ay isang OFW. Para po yan sa mga land-based naman. At para naman sa seaman or sa sea-based, ito yung mga requirements. So hindi nagkakalayo, halos pareho lang. Ang kailangan lang dito as ng iba lang is yung seaman's book at saka yung POAA registration at yung new POAA contract with stamp. Tsaka yung embarkation date mga kapinding, kailangan din yung history. So kapag nakautang na kayo, ay yung range mga kapinding is ito yung utangin nyo. Yan, like for example, 20,000 yung utangin ninyo. Tapos magbabayad kayo, yung terms mga kapinding is hanggang 12 months. So yan yung computation. So utang ka ng 20,000. So yung contribution na babayaran mo dyan is monthly. Yan, so 2,167. So ang interest mga kapinding is 6,000 sa isang taon. Ayan, so as we can see, ayan yung iba po yung mga amount na pwede nyo utangin hanggang 300,000. So yan yung table mga kapinding na pwede nyo utangan. So marami silang mga branches kapag kayo ay pinapunta na doon, ay pupunta lang kayo sa Calao or sa Manila, sa Pasig, sa Marikina, sa Makati, sa Calamba, sa etc. and so on and so forth. So punta lang kayo mga kapinding sa office nila kung saan kayo malapit na branches para